Bahagya namang bumaba ang inflation rate sa bansa nitong nakaraang buwan. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Inaasahang magpapatuloy ito kung mapapanatiling stable ang presyo ng pagkain at transportasyon sa tulong ng humuhupang tensyon sa Middle East. May report si Harley Balbuena. Sa harap ng humuhupang tensyon sa Middle East, bumaba rin ang inflation rate sa bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, naitala ang 6.4% inflation rate para sa buwan ng Hunyo, mas mababa sa 6.8% noong Mayo. Ang pagbaba ng gasto sa transportasyon ang pangunahing contributor sa bumabang inflation. Dahil ito sa magkakasunod na rollback sa diesel at gasolina na may magandang epekto rin sa mga motorista. Mas marami ngayon nagkakarga kasi bumaba na. Yung dati kasi yung tumaas, wala na masyado kasi inaano nila yung gas eh. Sobrang taas talaga. Malaking impact po yung pagbaba ng gasolina kung ikukumpara natin nung last month. Kahit pa paano nabawasan yung pasanin namin ng mga driver. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Malaking tulong dito ang ipinatupad na 50 pesos per kilo na price cap sa kada kilo ng imported well-milled rice. Bagamat nakikita ang patuloy na pagbaba ng inflation, babantayan pa rin ng PSA ang sitwasyon sa gitnang silangan na pwede pa rin makaapekto sa supply ng enerhiya. Yung electricity natin, sabi ko nga kanina, highest ito in close to 3 years, and LPG. So this external factor, yung Middle East conflict would still be a major factor to our overall inflation moving forward. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development, mahalaga ring mapanatili ang stable na supply ng pagkain sa gitna ng mga kalamidad, lalo na ngayong panahon ng tagulan. Ang Malacanang, tiniyak na ipagpapatuloy ang mga programa at akbang para mapagaan ang buhay ng pamilyang Pilipino. Kabilang dito ang targeted assistance sa mga magsasaka, mangingisda at mga tsuper at pag-lift ng toll fee sa mga sasakyang naghahatid ng agricultural products. Harley Balbuena, IBC News. Hey,